Magandang hapon sa lahat. Ngayong hapon ay matutunghayan ninyo ang isang debate ng ika-4 na baitang na may paksang teknolohiya, nakakabuti ba o nakakasama. Pero bago dyan, hinihiling ko si Bianca na pumunta sa harapan at magbigay ng panalangin. Dito sa Panginoon, ang ating panalangin. O Diyos namin, tingnan po ninyo ang inyong mga anak na nagmamahal sa inyo. Inaalay po namin sa inyo ang aming mga gawain pag-aaral. Tulungan po ninyo kami maging masunurin sa aming mga guro, mabait sa aming kapwa, matapat sa aming mga magulang, masugasig sa aming pag-aaral. Nang sa gayon ay aming tagapin ang iyong basbas para sa aming sarili at sa aming mga guro at sa aming bayan amin. Para ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mabatiin natin ang ating guro, mga bisita at ating mga kaklase. Magandang hapon po, Ginang Garciano. Magandang hapon po, mga bisita. Magandang hapon, mga kaklase. Siupo ang lahat. Salamat, Bianca. So bago natin ipagpatuloy ang debate, meron akong ipapakita sa inyo. So lahat tumingin doon sa screen. Okay, ano nakikita ninyo? Ano nakikita ninyo mga bata? Yes? Okay, magaling. Meron pang iba. Ano yan? Julian? Okay. Ang susunod. Ayan. Saan kaya natin yung ginagamit? Tawag natin dito. Okay, refrigerator. At ang pamuli, yan. Nasa harapan ninyo. Ano yan, Ella? Okay, ano kayang tawag natin dito? Mga bata? Yes? Magaling. So yan ay mga makabagong teknolohiya na kung saan ginagamit natin sa ating pamumuhay. So ngayong hapon, aalamin natin ngayon kung ang lahat ng mga teknolohiya niya ay nakakabuti o nakasasama sa ating pamumuhay. So tinatawagan ko ang ating moderator na pumarito sa harapan at magbigay ng kanyang pangunang salita. Isang pagbati ang inaalay ko sa inyong lahat. Sa puntong ito ay matutunghayan natin ang dalawang panig na magdedebate tungkol sa paksang teknolohiya. Nakakatulong nga ba o nakakasama? Pero bago ang lahat ay ipapakilala ko muna ang panig na naniniwalang nakatutulong ito. Sila ay sina Ashper Maycoldu, Aiza Talabo, Joren Clarido, Francine Shana, Kyra Vana Mansueto, at Macy Jasmine Bangoy. Sa negatibong panig naman ay sina Jenny Lu Carbonell, Jaya Piñaranta, Debbie Raguyal, at Ajaya Caballero at Novi Balete. At ang ating sekretarya ay si Samantha Luciana Gallo. At ang ating timer naman ay si Jean Marie Apostol. Ang mga tagahaton naman ay sina Ginang Soldan F. Leirita, Rosalinda Pragados at Lilia Aquino. Hinihiling ko ang leader ng bawat pangkat na mag-jack and poy upang malaman kung sino ang unang magpapahayag. At ang panig na sumasang-ayon ang isang karangalan na makaharap kayo upang maipahayag namin ang aming pinaniniwalang natutulong
ang teknolohiya sa tao sa sila na ang nagbibigay at nagtutulong ito ng magandang pamumuhay sa mga Pilipino. Ang aming pangkat ay naniniwalang nakakasama ang teknolohiya sapagkat may iba na ginagamit ito sa kalakasan o kasamaan. Dahil sa internet, naloloko sila ng mga tao para lamang magkapera. Mas mapadali ang pag-responde sa mga karahasan dahil sa teknolohiya, gaya ng cellphone, internet at iba pa. Dahil sa mga gadget appliances, nagiging tamad na ang mga tao dahil gusto nila ay puro automatic instant na lang. Ang mga bata at estudyante ay hindi na nagbabasa ng aklat dahil puro na lang laro sa internet ang inaatupag. Oo nga, hindi na nagbabasa ng aklat ang mga bata. Pero isang pindot mo lang sa internet, lalabas na lahat ang impormasyon na gusto mo malaman. Para sa akin, nakakasira ito ng kalikasan dahil sa usok na inububuga ng mga bakterya ay unti-unting binubutas ang ozone layer na sanhi ng pagbabago ng panahon o climate change. Oo nga, unti-unting nasisira ang ating kalikasan. Pero gumagawa naman ang ating pamahalaan para masolusyonan ito. Gaya ng paggamit ng solar energy, pagtatanim ng maraming puno, pagbabawal ng kainin o pagsunog ng mga plastic. Nakakasama sa kalusugan ng tao ang palagiang paggamit at pagbababad ng sarili sa kompyuter. Lalo sa mata, lalo na sa mga batang murang edad. Dahil sa YouTube, maraming tao ang nagiging sikat dahil sa kanilang taglay na kakayahan, gaya ng pag-awit o sayaw pag-dub smash na nagpaangat ng kanilang buhay. Marami lang naging sikat gamit ang internet, pero may iilan din naging sikat sa karahasan o gaya ng nakawan. Mas napapadali ang komunikasyon ngayon dahil sa Facebook, Twitter, Instagram at Skype. Kahit nasa kabilang panig ng mundo ang iyong mahal sa buhay, makakausap at makikita mo pa rin siya. Marami ka rin makikilalang bagong kaibigan, pati na rin ang iyong dating kaklase sa elementarya, high school at kolehiyo. Hindi maikakailan marami na ang nag-aaway o mananakit ang isang tao dahil sa hindi maganda ang komento tungkol sa na larawan, lalo-lalo na sa mga artista. Minsan pa nga ay hinahack ang kanilang account. Napakinggan natin ang mga pahayag ng bawat panig. Sa puntong ito, nararapat lamang na isipin natin kung nakakabuti ba sa ating buhay ang paggamit ng teknolohiya o nakakasama. Nasa inyo pa rin ang huling pagpapasya, mga tagapakinig. Tinatawagan ko si Samantha Lucena, ang ating sekretary para sa buod. Palakpakan po natin siya. Base sa ating napakinggan, ang epekto ba ng teknolohiya ay nakakatulong nga ba o nakakasama? Sa panig ng sang-ayon, ang teknolohiya ay nakatutulong sa mga tao. Mas napapalapit ka sa iba sa pamamagitan ng komunikasyon, gamit ang cellphone, Twitter, Skype at iba pa. Madali mong mahanap ang impormasyon sa internet.
Mas mapadali ang pagresponde sa mga kaganapan dahil sa mga teknolohiya. Maraming tao ang pabor sa paggamit ng makabagong teknolohiya dahil ito ay nagbibigay ng magandang dulot sa pamumuhay ng mga tao. Sa panig naman ng hindi sang-ayon, ang makabagong teknolohiya ay nakakasama dahil may mga taong ginagamit sa karahasan ng mga masasamang tao sa kanilang pamumuhay. Ang paggamit ng internet ay maaaring makasira o makasama sa pag-aaral ng mga bata. Nakadudulot ito ng pagiging tamad ng mga bata. Nakakasira rin ito ng kalikasan sa mga malalaking paggawaan na gumagamit ng makabagong kagamitan na nagbubuga ng usok. Maraming salamat sa ating secretary at sa ating moderator, lalo-lalo na sa dalawang pangkat na nagdebate, ang nakakabuti at nakakasama. Okay. So, mga bata, sa inyong narinig sa debate, ano sa palagay ninyo? Nakakabuti ba o nakasasama ang teknolohiya sa pamumuhay? Yes? Pipiliin ko po ay nakakasama dahil tinatamad na ang mga bata sa paggawa ng gawaing bahay nila. Ang pipilian ko po ay nakakasama dahil tinatamad na ang mga bata dahil sa paglalaro ng yosi at iba pang laro at pag-Facebook account, Twitter at iba pang nasa Google. Meron pa ba? Nakabuti po ang internet dahil napapaglaan ang ating mga trabaho. Para po sa ako, nakakasama ang teknolohiya dahil maraming na-adik sa larong data. Larong dota. Mabuti sa akin ang teknolohiya dahil ito nagbibigay ng informasyon na wala sa internet. So, narinig natin ang mga sinabi na inyong mga kaklase. Ngayon, hinihiling ko ang ating tagahatol, si Ma'am Lilia Aquino, kung ano kaya sa palagay niya ang nakakabuti at nakakasama nito. Ma'am? Sa ating gurong tagapagpayo, Madam Esmeralda M. Graciano, sa mga presenter, ako ito ang dalawang pangkat, oo, at sa mga bata, binabati ko kayong lahat sa inyong ipakita ngayong hapon ito. Ang inyong topiko ay tungkol sa mga ipinakahayag ninyo ngayong hapon na ito. Bawat panig ay may kanya-kanyang rason. Bakit ito nakabubuti at bakit ito nakasasama? Kung ating gagamitin ito sa mabuti, syempre, ito ay nakabubuti. At kung gagamitin naman natin ito sa masama, ito naman ay nakasasama. So, ang hatol ko sa inyo ngayong hapon na ito, kapwa kayo mananalo sa debating ito. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat, Ma'am Lloyd. So, bago natin tapusin ito, so, hinihingi ko yung dalawang panig na magkaroon ng shake hand. Okay. So, pantay, no? Pantay lahat. So, sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay.